O sige, pag-usapan natin yan mga kabombo sa pamamagitan po nitong ating bisita on the line na po. Eto mga kabombo, i-welcome natin si Attorney Mark Kevin Aroco, ang Development Officer 2 ng DepEd Bicol. So yan, magandang umaga po Attorney Mark. Tawagin ko na lang po kayong Attorney Mark. Welcome to our program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo Attorney sa atin pong mga listeners and viewers. Hello, magandang umaga po, Bombo Kier, at magandang umaga po sa mga listeners mo sa ngayong umaga, nakatutok po sa programa mo sa Bombo Radio Naga. Good morning everyone, magandang umaga po. Okay po yan. Ito, simulan natin, Attorney, ang ating talakayan regarding po dito sa trimester system. Attorney, para po sa mga magulang and mga estudyante po natin, ano po ba itong trimester system? Just to general knowledge lang po. Ano po itong trimester system na kung hindi ako nagkakamali, ipatutupad na ngayong darating na academic year? And paano ito iba sa dati pong semester, quarterly, Attorney? This year, the Department of Education will be implementing the trimester scheme or system. Alinsunod po ito sa ipinalabas na DepEd order po ng ating kalihim, Secretary Sani Angara, just last, very recent, yung kanyang issuance itong DepEd Order number 9 series of 2026. From the word itself, trimester, tatlo, no? So, yung ating pong school year starting school year 2026 to 2027, hahatiin na po sa tatlong terms, imbes na apat, yung usual na apat po sir na quarters, gagawin na lamang na tatlong terms ang school year ng mga bata. Well, ang pinaka-intention po nito, Bombo Kier, ay para po masiguro na mas mahaba yung teaching block ng ating mga kaguruan at ma-ensure din yung kumbaga, quality of learning pa rin yung pinaka-primary consideration here. Para masiguro na despite the interruptions, diba, meron tayong mga class suspensions, ay mamimit pa rin ng Department of Education yung number or required number of days na dapat po ay mapasukan ng mga bata in every school year, no? So bawat term ay mas mahaba po yung tinatawag nating teaching block, kaya mas tuloy-tuloy po ang learning at mas kaunti din yung interruptions po. Tulad ng mga nabanggit ko kanina, yung mga breaks at madalas na mga suspension of classes. Okay po. Eto, Attorney Mark, ito tinatanong din ito ng marami kasi. Ano daw po ba yung legal basis ng DepEd para ipatupad yung trimester system? Meron na po ba tayong, halimbawa, memo, DepEd order? Mandatory na po ba ito sa lahat ng public schools dito sa Bicol, Attorney Mark? Yes, maganda po ang nabanggit mo yung tungkol sa legal basis. Kanina po nabanggit ko yung DepEd order. To be very specific about it po, yung DepEd order na basis ng trimester system is a DepEd order number 9 series of 2026 signed by our Secretary Sani Angara. Ang titulo po nito ay Guidelines on the Implementation of the 3-Term School Calendar. No? At ito po ay nakaangkla din sa Republic Act 7797 as amended by RA 11480 na nagtatakda ng 200 to 220 class day kada school year. No? Sa tanong naman po na kung ito ba ay mandatory sa mga public schools, yes po. Since this is issued by the Department of Education, ito po ay ipapatupad sa lahat po ng mga pampublikong paaralan. Subalit, nito nga lamang pong nakarang linggo, nagpalabas po ng paglilinaw ang ating pong DepEd Central Office regarding naman doon sa tanong na kung ito ba ay dapat ding sundin ng ating mga private schools. As regards to our private schools, ay optional po ito sa kanila. Maaari pong i-adapt nila itong sistema or trimester system, or they may opt to continue with the four quarters po na usual na ipinatutupad. Kumbaga the traditional quarterly system na pinatutupad po ng mga paaralan dito sa Pilipinas. So again, to give emphasis on this, sa mga pampublikong paaralan po ay mandatory, or in other words, ito po ay talagang ipatutupad starting school year 2026 to 2027. So dito sa Bicol Region, trimester na din po tayo comes SY 2026-2027.
Okay po. Eto attorney, pag-usapan natin yung ano, yung siguro magiging, epekto nito or pagbabago nito sa part ng mga student or teachers. Paano po ba dito attorney mahahati yung school year sa trimester? Hmm. Ilang weeks na po ba per term? Kailan ang bakasyon? At apektado po ba yung magiging graduation schedule nila, Attorney Mark? Opo. Eto na lang sir para at least talaga ma-visualize nila, makita nila kung paano hahatiin, ano. We will be very specific na sa dates kasi nakalagay naman po sa ating DepEd order kung kailan mag-uumpisa yung kumbaga opening day for the school year 2026 to 2027, kailan yung first term, kailan yung second term, at kailan din yung third term, including the graduation day. So to be very specific about it po, yung ating term 1, no? Bago-umpisa po yung kumbaga opening of classes for the upcoming school year ng June 8. And then by that time, umpisa na rin po yung term 1. Magtatapos po siya ng September 15, 2026. So yung September 15, well, that will be devoted to the scheduled examination day, no? So June 8 to September 15. Umpisa naman po ng term 2 agad-agad, September 16 to December 18. At meron din po tayong term 3 na mag-uumpisa ng January 4 hanggang April 8. Yung itinakda pong huling araw ng pag-aaral for the upcoming school year is April 8, 2027. So, sa ganito pong paghahati-hati ng school year, no, we will ensure or kumbaga mai-ensure po, masisiguro ng Department of Education na mamimit natin yung required number of days per the mentioned Republic Act 11480. Diba yung required dapat 200, at least 200 to 220. So with this term, meron po tayong 201 class days. And yung graduation po ay talagang nakaset na yan. Wala pong magiging epekto itong 3-term system na ito sa scheduled graduation dahil meron na din pong nakatakda o itinakdang petsa for the graduation day. So bali ganon, talagang tatlong terms na lang. I-divide na lang ito 3 terms yung ating pong school year for this year po. Okay po. Ito pa, Attorney Mark, kasi ito din yung reklamo ng ibang mga magulang. Baka daw mas magiging loaded na sa mga students and teachers. Ngayon, Attorney, paano po siniguro o sinisiguro ng DepEd na hindi po magiging compressed at baka makaapekto sa learning quality ng mga estudyante itong trimester system, Attorney Mark? Hindi po siya magiging compress, hindi po kumbaga maapektuhan nito yung quality of learning. Bagkus ito po ay sagot, ika nga doon sa naging problema natin during the past few years na yun nga, due to the suspension of classes and kung ano-ano pa mga interruption sa pag-aaral ng mga bata, ang daming mga school days na nawawala po sa atin, no? Minsan nga ito ako din dahil ako isang magulang na-experience ko din ito sa aking mga anak na second quarter this year, second or third quarter, ang daming suspension, ang daming mga cancellation of classes. Tapos mapapansin mo na lang examination na, 'di ba? Parang so to address this concern, no? Mas maganda po ito na mas pinahaba yung instructional block at may panahon din po para sa enrichment and remediation period para kung may mga cancellation or suspension of classes man, at least kumbaga ano ito, matugunan itong problemang ito, no? Tawag dito, EDCOM, no? Kung inyo pong maalala, nauna na pong inilabas yung report ng EDCOM sa Second Congressional Commission on Education na lumalabas po noong 2023 to 2024 because of the series of yun nga, yung mga cancellation of classes, suspension of classes, halos 53 to 180 school days yung nawawala. Katumbas halos ito ng 3 bang pag-aaral. So with this 3-term, no,
giving the opportunity to our teachers para mas mapahaba yung teaching block, mas ano po ito, mas favorable po ito sa mga bata. And we are very sure about it po. Nakikita namin na maganda talaga po yung magiging epekto nito sa ating mga estudyante. Okay po. Ito sir, maitanong ko lang. Paano po ang grading system dito sa trimester? 3 beses na ba sir maglalabas ng card? At paano sir kung bumagsak sa first term? Ano ang mangyayari sir? Opo, so bali, we will still adapt yung existing naming sa grading system. But of course, since 3 terms na din tayo, 3 grading periods yung patutupad. So 3 grading periods din po yung ipatutupad ngayon, 3 terms, 3 grading periods. So tawag dito, nabanggit mo na paano kung may nabagsak, kami naman po sa Department of Education, may mga remediation activities po na ginagawa ang mga kaguruan natin, mga paaralan natin, para po matulungan yung mga bata na medyo kumbaga nahihirapan kapag nakita at na-observe na medyo nahihirapan sila during the first term, we conduct remediation activities to assist them, Hindi naman yan automatic na pagbagsak dapat hindi na makapagpatuloy sa second term or third term, meron po tayong mga initiatives at programa to assist them, na upang masiguro na makabawi po sila sa mga susunod na mga terms. Okay po, yun. Ang malaking tanong dito, Attorney Mark, handa na po ba ang mga public schools sa Bicol Region para sa trimester? Kumusta, Attorney, yung mga training ng mga teachers natin? Ano ba, sa learning materials, mga ganyan, and sa classroom schedules, Attorney Mark? Opo, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng Department of Education Bicol para masiguro magiging maayos po yung pagpapatupad ng 3-term system dito po sa Bicol Region. In fact, this coming May 6, tama na, hindi ako nagkakamali, May 6 is Wednesday, may malaking event po ang DepEd. This is a Bicol-wide event na kung saan po ang layunin nito ay ipakalat po sa buong Bicol Region at may paliwanag ng gusto sa ating mga kaguruan yung magiging sistema sa pagpapatupad nitong trimester system. So that's one. And hindi lang po nagtatapos dyan sa isahang orientation at pagpapaliwanag, bagkus series of trainings will be conducted so that our teachers po, yung ating mga kaguruan ay talagang makuha nila at maintindihan nila hindi lamang yung sistema, bagkus yung pinaka-purpose behind this trimester system that we will implement this school year and sa mga succeeding school years pa. Okay po. Yun. Dito, Attorney, baka kasi may yung iba magka-problema. Halimbawa sa Bicol, may mga lugar po ba, Attorney, na yun nga, baka magka-problema po dito sa trimester dahil sa yung iba baka bahain, pag may bagyo, yung iba naman walang internet. Pagka ganun, Attorney, may mga konsiderasyon ba tayo or exemption para sa kanila, Attorney? Opo, yung tungkol naman po sa bagyo, pag may mga suspension o face-to-face classes, we will still adapt yung tinatawag nating alternative delivery mode. Hindi na po ito bago sa Department of Education. Tuwing may bagyo, tuwing may ano pa dito sa amin sa Albay, di ba? Pag may mga volcanic eruption, ang ipinatutupad ngayon ng Department of Education through, of course, the local government units po natin. Madalas sa marinig nating term is not suspension of classes, but suspension of face-to-face classes, shifting from face-to-face to alternative delivery mode. So ito po yung tugon dito sa mga concerns na ito. To at least man lang kahit nasa bahay sila ay hindi ma-interrupt or hindi mawawala yung momentum ng ating mga bata pagdating po sa pag-aaral. So that's one. And yun na nga, ito pong trimester na ito, actually this is a response. Tugon po ito dito sa kadalasang nararanasan natin na interruption due to cancellation and suspension of classes. So I guess kung may mga ganitong senaryo, talaga makakatulong din po itong trimester system na ito. Hindi siya sagabal, sa tingin po namin.
Opo, iyon. Very well said, attorney. So, kayo, attorney, bilang isang abogado and at the same time officer dito sa DepEd, sa regional office, may karapatan po ba, attorney, halimbawa yung mga magulang or teachers groups na umapila o mag-petition kung sa tingin nila hindi handa ang school nila? Paano ang proseso dito, attorney? Actually po, ang Department of Education naman, very consistent doon sa panawagan na kung may mga feedback or may mga comments regarding the trimester, ay bukas po ang DepEd na tumanggap ng kung anumang mga feedback from our stakeholders. Not only teachers, bagkus maging sa iba pa mga stakeholders natin. Hanggang ngayon po ay bukas ang aming opisina sa anumang mga suggestions. So we welcome any suggestions or recommendations. At yun nga, kunin ko na lang, hiramin ko na lang yung statement from our Secretary Sani Angara sa kanyang very recent press release. Kanyang sinabi na kung may mga feedback, we will consider it. No? Ito naman po kasi sir na trimester system, bago naman po ito ipatupad ng Department of Education, ay dumaan po talaga ito sa series of public consultations. So bago naman po siyempre ang DepEd magpatupad nito, kinausap muna yung mga stakeholders natin, especially yung ating mga parents, no? Kung ano yung kanilang reaksyon tungkol dito sa nung una ay proposal pa lamang. So we are very happy naman dahil nung naipaliwanag ng DepEd kung ano yung layunin nito, paano yung magiging sistema with this trimester system, ay malugod naman itong tinanggap ng ating mga kapartner. So kaya nag-push through ang DepEd sa pagpapatupad nito at pag-issue ng DepEd Order number 9. Pero hindi doon nagtatapos, yun nga, to further improve the services of DepEd ay bukas po ang opisina sa anumang mga suggestions. So we encourage everyone. Tulungan tayo dito, di ba? Okay po. O ito sir, bago tayo magtapos, or attorney Mark, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro ano na lang po, attorney, yung mensahe ninyo sa ating mga magulang, mga guro, and even mga estudyante dito sa Bicol, lalo na dun sa mga nangangamba sa biglaang shift sa trimester. Ano ba yung maibibigay nyo, attorney, na assurance o maibibigay ng DepEd na assurance sa mga magulang natin, mga student, mga teachers dito sa DepEd Bicol regarding dito sa trimester, attorney Mark? Opo, sa bahagi naman po ng Department of Education, we remain committed po sa aming sinumpaang tungkulin na tutugunan namin yung kung ano man yung mandato na ibinigay po sa kagawaran, which is to provide quality basic education to our learners. So this trimester system that we will implement this school year, isa po itong bahagi ng reforma para maprotektuhan nga yung instructional time, mabawasan din at the same time yung workload ng mga guro at masigurong ma-achieve natin yung mataas na kalidad ng pagkatuto ng ating mga estudyante. Na yun naman, tulad na nabanggit ko, sinumpaan ng ating mga kaguruan at ng Department of Education. Anyway, may mga safeguards naman po ang DepEd. Don't worry about it, no? Kasi may mga safeguards at meron ding mga remediation programs. Hindi mawawala po yan, no? Para po sa ating mga estudyante, para hindi po maiwan yung mga bata. At makahabol pa rin po sila, no? Kung may mga problemang ma-observe po yung ating mga kaguruan. At isa pa, pagdating naman po sa paghahanda, ayun nga, nandun din po yung commitment ng Department of Education to prepare our schools for the upcoming school year. So ngayon pa lang, as early as now, no, kung titingnan nyo nga po, kakatapos pa lang ng school year last March, isang buwan pa lang yung nagdaan, pero after a month, nakikita namin na ang dami-dami na agad ng mga activities ng DepEd para masigurong magiging maayos at organisado yung pagbabalik eskwela. Lalo pat ngayon, meron tayong bagong ipapatupad na trimester scheme. So, yun po, don't worry about it. At kami naman po, ang hiling lang po ng Department of Education ay magtulungan po tayo. No? Tulungan po ang DepEd sa mga programa, suportahan po kami sa mga programang ito para po masiguro na magiging successful at maayos yung pagpapatupad ng iba't ibang mga programa ng DepEd. Not only the trimester system, but the different programs of the Department of Education po.